And finally, mare-recover na po natin yung Google account natin at magkakaroon na po tayo ng panibagong password. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-recover ang Google account na wala ng phone number at email at hindi nyo na ma-sign in. Yes, ituturo ko sa iyan, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Hindi mo na mabuksan at ma-sign in yung Google account mo, nakalimutan mo yung password, wala kang recovery email at recovery phone number, kaya hindi mo ito mabuksan at ma-sign in. Huwag kang mag-alala dahil mabilis lang po natin mare-recover yan. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step sa pag-recover po ng ating Google account ay i-open po natin ang ating Gmail application. Ang kadalasang problema talaga ay naka-sign in naman yung Google account or Gmail account natin. Ang problema lang ay nakalimutan natin yung password at wala na tayong phone number at email. So pindutin lang po natin yan. At dito may nakalagay po dyan na manage your Google account at ayan po yung pipindutin natin sa pag-recover. So dito mapupunta tayo dito sa ating Google account. At para ma-manage po natin ang ating password ay pindutin lang po natin yung security. Dito naman po sa may security ay scroll down lang po natin at mapapansin nyo na ang kadalasang problema talaga sa pagkawala ng Google account ay yung recovery phone at recovery email. Kasi kadalasan walang backup para ma-recover yon. So dito pindutin natin yung password. So dito mabibigyan naman po tayo ng chance para ma-type po natin at mailagay po dito yung pinakahuli at pinaka natatandaan po nating password na nailagay po natin sa ating email account. So yung pinaka natatandaan lang po natin ay i-type po natin dito. Pindutin lang yung next. Kaso nga lang dahil nga ayun yung huli na tatandaan natin ay possible na magkamali pa rin po tayo. At para ma-recover na po natin yung Google account natin ay pindutin natin yung forgot password. And finally, mare-recover na po natin yung Google account natin at magkakaroon na po tayo ng panibagong password. At syempre ilagay lang po natin yung new password natin dito. At para ma-confirm yung new password ay ulitin lang po natin sa baba. After po nyan, kapag decided na po tayo sa ating password, ay pindutin lang po natin yung change password. At dito may lalabas na password change successfully. Ibig sabihin, nagkaroon na po tayo ng panibagong password na magagamit po natin at na-recover na po natin yung Google account natin. Ang simpleng advice ko lang po sa inyo pagkatapos nyong ma-recover ay much better na maglagay na po kayo ng phone number at recovery email. Para syempre, hindi na po kayo mahirapan sa pag-recover sa susunod. Wait! Kung yung Google account mo ay hindi mo pa rin ma-sign in at paulit-ulit lang na ganito po yung lumalabas, ito naman yung steps na kailangan mong gawin. Sa pag-recover ay susubukan po muna nating i-sign in yung Google account natin sa paglalagay ng email at phone number. At pindutin lang po natin yung next na nasa baba. After naman po nyan ay nire-require po tayo sa paglalagay po ng Google account password natin na ang kadalasang problema talaga ay nakalimutan na po natin ito or hindi na natin alam ito. Ang simpleng advice ko lang po sa inyo ay i-type nyo lang po dito yung pinaka natatandaan yung huling password na nilagay nyo. Pero ang kadalasang problema ay hindi pa rin po tinatanggap ni Google yan. Kaya ang next step ay pindutin natin yung forgot password na nasa gilid. And for account recovery ay kailangan po nating i-check yung mismong phone or device kung saan tayo kadalasang naglalagin. Ang problema lang ay hindi na po natin ginagamit yon, kaya pindutin natin yung I don't have my phone na nasa baba. At dito na po natin makikita yung pinaka problema ng lahat na kung saan hindi po tayo makapag-sign in. I-screenshot lang po natin yan. Yes, kailangan po nating i-screenshot yung katunayan na hindi po tayo makapag-sign in ng ating Google account. Gagamitin po kasi natin yan mamaya sa pag-recover nito. After po nyan ay exit po muna tayo at kailangan po natin gumamit ng kahit anong browser pero ang gagamitin ko ay Google Chrome. Dito ay kailangan lang po nating i-type at i-search ang support.google.com. After po natin ma-type ay i-search na po natin. So dito po tayo mapupunta sa Google Help na kung saan may nakalagay na how can we help you. Pindutin lang po natin yung Google account at makikita po natin dito yung mga topics and articles na makakatulong po sa atin. I-scroll down lang po natin saglit at hanapin natin yung
post to the help community. Ayan po yung kailangan nating pindutin. And after po nyan ay kailangan po ulit nating ibaba or scroll down para hanapin natin yung post a question. Pindutin po natin yan. At ngayon naman po ay kailangan naman po nating mag-sign in ng panibagong Google account na kung saan ayun po yung gagamitin natin as recovery email. Just make sure lang po na active po yung mismong email account na ilalagay nyo po dito. Kung sakali man na wala pa po kayong ibang email account ay pwede po kayo mag-create ng panibago. Pindutin nyo lang po dito sa baba yung create account para makagawa po kayo. Or pwede nyo rin panoorin yung YouTube tutorial ko about dyan. Ilagay na po natin yung Google account dito and after po nyan ay pindutin natin yung next. Ngayon naman po ay nire-require po na ilagay yung password at pindutin lang ulit natin yung next. At hintay lang po tayo saglit at mapupunta po tayo dito sa community help. Ang first step na kailangan natin gawin ay ilagay po natin at i-type yung short summary ng issue natin na kung saan ang ilalagay po natin dito ay Google account password forgotten. Ibig sabihin, pinaparating po natin sa mga Google expert na nakalimutan po natin yung Google account password natin. Ang next step naman po ay ang paglalagay pa ng explanation na kung saan ano nga ba yung problema na kinakaharap po natin sa ating Google account. At para pwede nyong magaya at hindi na po kayo mahirapan, ilalagay ko naman po dyan sa may pinned comment section sa baba yung itatype ko po dito. So pwede nyo pong gayahin ito. Pagkatapos po natin mailagay yung explanation po dito na po natin magagamit rin yung mismong screenshot na kung saan katunayan na hindi po tayo makapag-sign in. Pindutin lang po natin dito yung allow. At pwede po tayo mag-attach ng kahit anong attachment or picture na katunayan na may problema po tayo sa ating Google account. So dito piliin lang po natin sa ating gallery at pindutin lang po natin yung done. So dito makikita nyo po yung mismong picture or image na kung saan ito po yung screenshot na kanina hindi po tayo makapag-sign in. Para syempre may proof po tayo. And now, proceed naman po tayo dito sa may category. May mga pagpipilian po dito pero ang kailangan po nating piliin ay yung account access and recovery. At pindutin lang po natin yung next na nasa baba. After po nyan ay marami ring pagpipilian dito about sa account access and recovery, pindutin lang po natin yung account recovery. And pindutin lang natin yung next step. At ngayon dito naman po sa may help community ay kailangan lang po nating scroll down at pindutin lang po natin yung next step na nasa baba. May lalabas po dito na platform at marami pong choices dyan, depende po sa devices na gamit mo. Dahil Android po yung gamit ko, ito po yung pipiliin ko. Then click next step. After po nyan ay nandito na po tayo sa pinakahuling step na gagawin po natin para ma-post na natin sa help community yung concern natin. After po nyan ay pindutin lang po natin yung post na nasa baba. At dito may lalabas po na you have successfully posted in Google Help Community. So kailangan na lang po natin maghintay within 24 hours para matulungan po tayo ng mga Google expert sa kung ano nga ba yung dapat na gawin sa pag-recover ng ating nawalang password or nakalimutang password ng ating Google account. So ganito po yung lalabas at masisend po sa inyo within 24 hours. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba i-recover ang Google account na wala ng phone number at email at hindi nyo na ma-sign in. Ang simpleng maya-advise ko lang po sa inyo, pagkatapos nyo pong ma-recover yung Google account ninyo, ay much better po na maglagay po kayo ng recovery phone number at email para hindi na po kayo mahirapan sa susunod. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede kang mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!